Simple lamang ang hinanda niyang schedule ng mga bagay na gagawin para sa araw na iyon. Ang lahat ay nakaplano at nakasulat sa isang kapirasong papel na kagabi pinagpuyatan niyang gawin. Actually, hindi siya sanay na nagpaplano. Ni minsan, hindi niya pinlano ang mga bagay na naganap sa buhay niya. Siya kasi yung uri ng taong nakasanayan ng ipagkatiwala sa pagkakataon ang lahat na mangyayari sa buhay, na kung magkakamali man siya, may tadhana siyang sisisihin at may bukas siyang hihintayin. Pero hindi sa pagkakataong iyon, dahil alam niya wala namang bukas na darating. And there's no room for mistakes, dahil wala na rin panahon para sisihin niya ang tadhana kung magkamali man siya o may makaligtaang gawin. Pagkat ang lahat na nakasalalay sa ngayon at iyon na lamang ang nalalabing pagkakataon. Kaya't nang imulat niya ang kanyang mga mata ng umagang iyon, 5:45 ng umaga siya nagising. Ang pinagmasdan niya ang pagsikat na araw sa labas na unang-una niyang ginawa. Isang bagay na sa tanang buhay niya ngayon lang ginawa, pagkat kadalasan tanghali na siya kumagising. At tulad ng inaasahan, hindi niya akalaing ganun pala kadandang pagmasdan ng sunrise. At batid niyang isa lamang iyon sa maraming bagay na binabaliwala niya noon. Iyon lang at agad siyang naligo. Nagbihis ng jogging pants at walang manggas na t-shirt. Pagkuway lumabas na tinitirahang apartment. At tulad na nakasaad sa kanyang plano, ang panggalawang bagay na ginagawa niya ay ang mag-jogging at pagmasdan ng mga bagay sa kanyang paligid. Habang ang bawat taong kanyang makakasalubong, kilala man o hindi, ay masaya niyang binabate. Ilang oras din siyang nagpaikot-ikot sa parking iyon habang nagjo-jogging. At bagamat may bahagyan na daramang sakit sa katawan at bahagyang panghihina, sinikap niya ang kumilos ng normal. Hindi niya maaaring siyangin sa pag-intindi ng sakit sa katawan ang huli niyang pagkakataon. Ang sumunod niyang pinuntahan ay ang isang coffee shop na malapit sa park. Suki na siya sa coffee shop na iyon at kilala na rin siya ng may-ari na si Mang Nick. Ngunit nung lumipas na ang buwan, kitagal niyang hindi nadalaw doon. At ngayon na lang uli siya nakita doon. Kamusta? Ang nakangiting wika ng matanda na si Mang Nick ang namataan siyang nakaupo sa isang table at nag-iisa. Oh, Mang Nick! Ang agad naman niyang sagot ng may buong kasiglahan. Ngunit sa kalip na katuwa ay pag-aalala ang agad na gumuhit sa mukha ng matanda. Are you alright? Ang tanong nito. Yes, I am. Ang agad niyang sagot. You look pale. Si Mang Nick naman ang tagal lang nating di nagkita, ang tingin mo na sa akin ay parang bangkay na humihinga. Sa totoo lang, iyon nga nakitang itsura niya ng matanda. Ngunit tumawa na lamang ito sa pabiro niya. Ang tagal mong di nadalaw rito ang tanong na lang nito. I've been busy. Ang nakangiti pa rin niyang sagot. Busy doing what? Busy doing something close to nothing. Muli sila nagkatawanan. Isang bagay na batid niyang mamimiss niya at marahil ay mamimiss din ng iba sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago, Rich. I love myself, Mang Nick. Why should I change? You're probably right. Anyway, ano bang orderin mo? Ikaw ang kukuha ng order ko? Bakit? Wala ka na bang waiter? Meron, but you're one hell of a special customer. Kaya ako ang kukuha ng order mo, sir. Ang sarkastikong paliwanag nito na muling nagpasaya sa kanya. Ilang saglit pa sila nagkwentuhan ni Mang Nick habang inuubos niya ang order na paboritong almusal. Isang baso ng hot chocolate at 3 pirasong mainit na pandesal na may palamang keso. Pagkway na laman na lang niya na siya agad sa matanda. I have to go, Mang Nick. Marami pa akong bagay na asikasuhin Okay, ang tumangutango namang sagot nito. Actually, I just dropped by to say goodbye. You mean, a-abroad ka na naman? No, not this time. Saan ka pupunta? Saglit siyang nag-isip. Pagkway, ewan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta and you're saying goodbye? You're crazy. Get out of my hair. Ang masayang biro nito. Ngunit agad niya itong tinapik sa balikat ng 3 beses. Pagkway nagsimula na siyang humakbang palayo. Nang lalabas na siya ng pintuan, bigla namang narinig na tumawag si Mang Nick. Rich! Agad siyang napalingon dito.
Kung saan ka man pupunta, good luck. Marahan siyang tumango at saka ngumiti. Thanks, Mang Nick. I needed that. Tanghali na nang umuwi siya ng apartment. Nakapagtatakang napakabilis tumakbo ng oras ng araw na iyon. Muli siya nag-shower, nagbihis at sa pagkakataong iyon ay sinuot niya ang paboritong damit. Isang polong kulay asol na long sleeves at isang pantalong itim na slacks. Formal na formal ang kanyang attire. Batid niya na bagay niyang ukma lang sa okasyon ang pinagdiriwang niya, ang huling araw sa mundo. Sa Santo Domingo Church siya sumunod na nagtungo, gaya pa rin na nakasaad sa plano. Walang misa ng mga oras na iyon, ngunit marahan pa rin siyang lumuhod sa harap ng altar. Ipinikit niya mga mata, lumaganap ang kadiliman sa loob ng kanyang isipan, pero hindi siya natakot, pagkat agad niyang nadama ang kanyang presence. At noon siya nagsimulang magdasal, na para bang nakikipag-usap lamang siya sa isang matagal na kaibigan. This is it. The end of the line. Actually, ang sabi ng doktor, next month pa raw. Pero wala namang nakakaalam ng tamang panahon kundi ikaw lang, di ba? And you made that clear to me nang pumasok ka sa panaginip ko nung isang gabi, saying na kailangan ko na ngang paghandaan ng araw na ito. Lord, it's been so long noong huling tumawag ako sa inyo, but I can still remember nung unang-unang humiling ako sa inyo ng isang bagay. I was 9 years old at humingi ako ng tatay kasi tinutokso ako ng mga klase ko noon nang dahil sa pagkawalan ng tatay, at ang akala ko hindi niyo ako pakikinggan noon kasi after that wala naman ang itay na dumating. Nanatili pa rin kami dalawa ng nanay sa buhay, but then itong mga nakaraang buwan pinatunayan niyo sa aking mali pala ako. Pinakinggan niyo pala ang hiling ko, and all along ikaw. Sayang lang at noon ko lang na-realize ang lahat. Gayong ang tagal-tagal nyo nang kumakatok sa puso ko. But I refused to hear you at pagbuksan ka ng pinto. Dahil ang tingin ko sa'yo noon, napaka-demanding ninyo. Ang dami-daming requirements para makapasa sa standards nyo. Ang daming dapat sundin at dapat gawin. There was a time pa nga na naisip kong nagba-blackmail kayo. Dahil kapag nababasa ko sa Bible ang tungkol sa impyerno, I thought na nananakot kayo para lang maging alagad nyo ako. But then I was wrong, dahil nagsasabi lang pala kayo ng totoo, at yung mga bagay na ipinapagawa nyo sa akin, wala palang sinabi yun sa mga bagay na ginagawa nyo para sa akin. And I had to admit, Lord, you've been good to me after all. Nagawa ko mga bagay na nais kong gawin sa buhay, and somehow, I know I made the difference out of my life. At siguro kung may isang bagay man ako pinanghihinayangan, iyon ay huli na ang pagtanggap sa inyo sa buhay ko. I wish I have known you well, dahil ang sarap palang mabuhay sa piling ninyo. Ang sarap-sarap. Anyway, I know I had my chance. Iyon nga lang, isang pagkakataong pinalampas ko. And now, here I am. Papaupos na ang oras na ibinigay ninyo. At siguro, wala na rin akong masasabi kundi ang magpasalamat. Thank you for the life you've given me. It was a wonderful one. And thank you for this moment ay pinagkaloob niyo sa akin to say goodbye to my friends and loved ones. But most of all, thank you for the strength. Alam kong para nang naupos ang kandila ang sistema ng katawan ko. But because of your little miracles na nagaganap araw-araw sa buhay ng tao, heto ako't nakatayo pa at nakangiti kahit papaano. I really owe you everything, at siguro hindi ko na rin kailangang sabihin sa inyo ito dahil alam kong somehow minsan sa aking buhay ay nararamdaman niyo ito. I love you, Lord. Iyon lang, at marahan niyang iminulat ang mga mata, at bago pa siya tuluyang mapaluha, agad siya nakatayo mula sa pagkakaluhod at nakapaglakad palabas ng simbahan. Sa isang funeral home services, siya sumunod na nagtungo, kung saan ay nakipag-usap siya sa namamahala roon at nagbigay ng ilang instructions. Pagkuway agad siyang nagbayad ng down payment at ilang saglit pa'y nasa isang park na siya sa paborito niyang lugar. Tahimik, maaliwalas ang paligid, maganda ang tanawin. Habang nakaupo siya sa isang malaking bato at pinagmamasdan ang mapayapang pag-alo ng dagat sa harapan, parang tinatangi ng alo ng isipan niya. Pabalik ng pabalik sa kanyang nakaraan. Hanggang sa muli niyang naalala ang kabataan, ang paghahanap niya ng tatay noon habang kinukulit niya ang kanyang nanay, ang pang-aaway nilang mag-ina, ang mga Pasko nilang pinagsaluhan,
Ang nakakatuwa niyang high school memories, ang pagkuha niya ng kursong nursing, ang pakikipagkaibigan niya sa dalawang taong naging importanteng bahagi ng kanyang buhay, ang pagpasa niya ng board exam, ang paghihiwalay nila ng landas, ang pag-abroad niya sa Amerika, ang pagkakaalam niya ng karamdaman, ang malungkot na pagbabalik nga ng kanyang isipan sa kasalukuyan, at nagulat na lamang siya na namalaya na paglubog na pala ng araw. Nang lisanin niya ang park, sa isang mamahalin at sikat na restaurant siya nagtungo, kung saan ay nagpareserba na siya noong nakarang araw pa ng table. Sa restaurant na iyon siya magdi-dinner, pagkat gusto niyang matikman ng masasarap na pagkain hindi siya nagkaroon ng pagkakataon noon na kainin. Maraming putahe siyang in-order at ang lahat itinikman niya, bagamat madali namang nabusog. Pagkway narinig na lamang niyang may umaawit sa kanilang harapan. Nasa stage ang isang singer na lalaki. Isa iyon sa mga treat na nagsasabing restaurant, ang magpalabas ng mga mini concerts para aliwin ang customer. Halos puro jazz ang inaawit ng singer, bagay na kinagilawan ng mga sosyal na customer na nasa loob rin ng restaurant na iyon. At aalis na lamang siya nang bigla siyang matagilan pagkat ang biglang inawit ng singer na siyang pumukaw ang kanyang pansin. Isa iyon sa paborito niyang kanta at tila ba nananadyang naging ukma iyon sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang buhay. Halos tapos na ang kanyang plano para sa araw na iyon. Ang lahat ay naisagawa na niyang ayon sa kanyang ginawang schedule. Maliban na lamang sa isa at pinakahuling bagay, ang mga sulat. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid at sa study table at agad niyang sinimula ng pagsulat. Ang unang liham ay para kay Laura. Ang pangalawa ay para kay June. Halos pareho lamang ang nilalaman ng dalawang sulat dahil para sa kanya, pantay lamang ang ginagapan ng bahagi ng dalawa sa kanyang buhay. At ang pangatlo at pinakahuling liham ay para sa kanyang ina. Kayo na ho ang bahalang maghulog ng sulat nito para sa aking mga kaibigan sa araw na matapos ang aking libing. Tiyakin ninyong makakarating sa kanila mga sulat at matatanggap dahil mahalagang magbigay niyo sa kanila ang pamanang iiwan ko para sa kanila. Ito na lamang ang mga bagay na hinihiling ko sa inyo, Nay, na inaasahan kong tutuparin ninyo para sa akin, pagkat naniniwala akong hindi nyo man ako lubos na minahal, ay nirerespeto nyo pa rin ako kahit papaano. Hanggang dito na lang. Lubos na nagmamahal, Erich. Iyon lang at marahan niyang tiniklop ang sulat, pagko ay inipit iyon sa ilalim ng isang kahon na kinsin-laki ng kahon ng sapatos. Gawa sa kahoy ang kahon, nakasusi. Pagko'y agad siyang huminga ng malalim, habang unti-unti nang nadarama ang pananakit ng katawan at ang pananamlay ng kanyang mga mata. Natila ba ang natulukap niyang nadagdagan ng mabigat na bato na hindi na niya maimulat ng husto. Dumating na ang takdang oras, tapos na ang inialang panahon ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan na niyang bumitiw, tumigil at mamahinga. Ngunit bago siya tuluyang humimlay sa higaan, tumawag muna siya sa telepono. Boles ng kanyang ina ang kanyang narinig matapos ang magdial. Nay, ang wika niya. Hello? Erich, ikaw ba yan? Kilalang kilala ng kanyang ina ang boss niya. Ako nga. Oh, ba't ngayon ka lang napatawag? 3 buwan ka nang hindi nagpapakita o sumusulat man lang. Nasaan ka ba? Narito ako ngayon sa... At marahan niyang sinabi ang buong address ng tinitirahan. Anong ginagawa mo dyan? Ang tanong nito. It's too late for that, Nay. I have to go. Teka, sandali. Mahal kita, Nay. Iyon lang at ibinaba na niya ang telepono. Pagkuway nagtungo sa kanyang higaan at sa kamarahang inhimlay ang katawan. At nang ipikit niya mga mata, batid niyang iyon na ang wakas. Tinuldukan na ng kamatayan ang kanyang buhay. Nasa loob ng kotse nakaparada sa tapat ng kanyang apartment si Laura. Nakikipaghalikan sa lalaking kasama rin ng loob ng sasakyan niya. Hindi niya boyfriend na lalaki, hindi rin manliligaw, kundi isang lalaking nakangitian lang niya sa disco na pinuntahan kanina. Pagkatapos ay nakakwentuhan na nga hanggang sa siya'y maihatid. At ngayon nga, kahalikan na niya. Unti-unti niyang naramdamang gumagapang na sa pagitan ng dalawa niyang hita ang kamay ng lalaki. Agad niya yung ginagap at saka bumitiw mula sa pagkakayakap dito. Sorry, I really have to go.
Ang pilya niyang ngiti na lalo lamang nagpaganda sa maaliwalas at kaakit-akit niyang mukha. You're driving me nuts. Ang humihingal namang sabi ng lalaki, halatang bitin. See you. Bye. Ang agad niyang pamamaalam, pagkway bumaba ng sasakyan. Can I call you tomorrow night? Ang sabi ng lalaki habang sinisimulan ng paandarin ng sasakyan. Sure. Ang muli niyang ngiti sa wika niyang yon. Iyon lang at tinungo na niya ang gate ng apartment niya. Pumasok siya sa loob, binuksan ang mailbox. Nagbabaka sakaling may sulat sa kanyang mama na nasa Cebu. Matagal nang hiwalay ang kanyang mga magulang. May iba ng pamilya sa Amerika ang kanyang papa. Ganon din naman ang kanyang mama sa Cebu. Kapwa hindi niya matagalan ang napangasawa ng kani-kaniyang mga magulang. Kaya heto siya ngayon sa Maynila, nag-iisa. Walang ibang pinagkukunan ng ikinabubuhay kundi ang sustentong ipinapadala ng mga magulang. Dahil kahit college graduate siya, ay isa siya sa maraming Pilipinong unemployed. 2 sulat ang nakapaniya sa mailbox. Biglang tumibok ang kanyang puso. Noong 1 buwan lang ay nakapagpadala lang ng mga magulang niya ng pera para sa kanya. Could it be na nakaligtaan agad iyon ng mga ito, kaya't may sulat na naman siya para sabihing may padala uling pera para sa kanya? Alam niyang imposible at mahirap mangyaring madoble ang sustento niya. Pero dahil ang hirap isipin, saglit niyang pinaniwala ang sarili. Agad niyang binasa ang mga sobre na sulat. Ang una ay galing sa kanyang mama. Ang pangalawa ay walang nakalagay na address sa sobre kung kanino galing. Pero somehow, parang pamilyar ang handwriting, lalo na sa pagkakasulat sa kanyang pangalan. Well anyway, mas mabibigyang pansin niya ang sulat na nagmula sa kanyang mama. Maaaring perang involved ang naisa loob niya, kaya't agad iyong binuksan. Pero laking disappointment niya nang mabasang isang imbitasyon lang pala iyon. Magbo-birthday ang stepbrother niya at iniimbitahan siya ng kanyang mama na pumunta sa Cebu just to attend the party. Bigla tuloy siyang nawalan ng gana. Agad nang lumakad papasok sa apartment at hindi na binuksan ang pangalawang sulat. Pagpasok sa loob ng tinitirahan ay agad siya nagtungo sa kanyang silid. Ipinapatong sa tukador ang 2 sulat. Pagkway agad siyang naghubad ng damit at nagtungo sa banyo. Nag-shower siya. Matagal-tagal din. Pagkway nagpunas at isinuot ang bathrobe. Nang lumabas siya ng banyo, naupo siya sa tapat ng kotakor. Pinagmasdan niya ang magandang mukha, ang maputing pisngi, matangos na ilong, mapupulang mga labi at ang buhok niyang kulot na hanggang balikat ang haba. Malakas ang apil ng kanyang mukha, lalo na kapag siya'y napapangiti. Lumilitaw ang biloy sa kanyang pisngi. Habang may kalakihang mga matay, lagi nang may daladalang liwanag na siyang mapang-akit sa mga lalaking nasisilayan. Maganda siya at matagal na niyang alam iyon, dahil kadalasan ang kagandahang iyon ang nagdadala sa kanya sa gulo at kung minsan sa kalungkutan. Agad niyang sinuklay ang basang buhok sa harap ng salamin, habang blanko ekspresyon ng itsura at maging mga kanyang isipin. Pagkuway muli niyang naibaling ang paningin sa 2 sulat, at sa pagkakataong iyon, nabigyan niya ng pansin ang pangalawang sulat na hindi binuksan. Nagtungo siya sa kanyang kama habang dala ang sulat. Agad siyang nahiga, sabay pinindot ang remote control ng TV na nasa harapan, at agad naman iyon nag-flash ng mga pictures sa screen. Isang channel na lang ang bukas. Papaano'y 3:00 na yata na madaling araw na iyon. Isang lumang pelikulang banyaga ang palabas. Saglit siyang nanood, at nang hindi na nasisiyahan ay muling pinagbalingan ang hawak na sulat. Kanino kaya galing? Ang naisa loob niya. Well, there's only one way to find out. Binuksan din niya sa wakas ang sulat. Agad iyong binuklat at nagsimula siya magbasa. Dear Laura, bago ang lahat, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Siguro mabibigla ka kung bakit sumulat ako sa iyo ngayon. After all these years na hindi tayo nagkita, bakit nga ba ngayon lang ako sumulat? Well, una sa lahat, alam kong hindi na tayo magkikita. Maaaring ito na ang huli nating communication sa isa't isa. And maybe you are wondering why.
Patatapatin na nga kita, pero sana huwag kang mabibigla. Sooner or later, malalaman mo rin naman. Patay na ako, Laura. Ako si Erich na iyong kaibigan ay sabihin na lang nating sumakabilang buhay na. Kaya siguro, by the time na binabasa mo ang sulat na ito, maaaring isang espiritu na lang ako. But please, huwag ka sanang matakot. At bago mo isiping isa itong masamang biro, panloloko, uunahan na kita. Totoo ang lahat ng nilalaman ng sulat na ito. Kaya pakiusap rin, huwag ka sanang tatawa. Because this is not a joke. Alam ko I've been a manloloko noon sa inyo nung nasa college pa tayo at magkakasama. But this is not one of those silly jokes na madalas kong gawin. This time, seryoso ako. I am dead serious. Saglit siyang tumigil sa pagbabasa. Huminga siya ng malalim. Pagkway ipinikit ang mga mata. Hindi siya maaari magkamali. Handwriting nga ni Erich ang nasa sulat. At ang mga salitang nilalaman, Erich na Erich talaga ang dating. Pero parang hindi siya makapaniwalang totoo ang lahat ng nilalaman ng sulat. But then again, kilala niya ni Erich. Sa simulat sa Paul, naging misteryoso na sa kanya ang pagkatao nito. At lagi na, ito ang gumagawa ng mga bagay na madalas ay hindi inaasahan. Gaya marahil ng sulat na ngayon ay hawak niya. Sino mag-aakalang ang isang mamamatay na tao ay gagawa ng sulat na ganito at ipapadala sa kanyang mga kaibigan? Wala siguro, kundi si Erich lang. Dahil sa simulat sa Paul, alam niyang iba si Erich sa karamihan, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng liham. Well, so much for the introduction, my friend. Alam kong busy kang tao, kaya tatapusin ko ng sulat na ito. Ipagtatapat ko na sa iyo ang aking pakay. And I don't know if you will consider this a good news or bad. Bago kasi ako tuluyang magkasakit at nang malaman kong may taning na ang buhay ko, gumawa ako ng sarili kong will kung saan ay isinama kita. Oo, Laura, kahit na papaano'y may remembrance akong iniwan para sa iyo. At mahalaga para sa aking matanggap mo ito. Iniwan ko at ibinilin ko sa nanay ko ang lahat. Bahala ka nang tumawag sa kanya kung saan at papaano iyon kukunin. Actually, kung nagtataka ka kung papaanong nakarating sa iyo ang sulat na ito, si nanay din ang pinagbilinan kong ipadala sa iyo ito. So paano? Hanggang dito na lang, Laura. Pagod na ang kamay ko sa pagsusulat at masakit na rin ang ulot mga mata ko. Good luck na lang sa iyo. Nagmamahal, Erich. Parang bigla siya nakadama ng kilabot. Parang totoong-totoong si Erich nga ang nakausap niya. Pero hindi sapat iyon para agad siyang maniwala sa sulat. Ano nga kaya kung may manloloko lang na nagpadala sa kanya niyon? Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Tinungo niya ang cabinet at mula roon inilabas ang isang handbag. Hinalungkot niya ang loob ng bag hanggang sa matagpuan niya ang lumang address book. Agad niyang binuklat iyon at hinanap ang telephone number na ibinigay sa kanya noon ni Erich. Iyon lang at nasabi na niya na sa tabi niya ang telepono. Naghihintay ng sagot sa kabilang linya. Hello? Agad niyang wika. Pwede ko ba makausap si Erich Bustamante? Saglit na katahimikan na natanggap niya mula sa kabilang linya. Hello, si Lauren ho ito, kaibigan niya. At noon na yan narinig na nagsalita ang ina ni Erich, halatang lumuluha. At batid niyang sapat na iyon upang paniwalaan ng kaibigan. At hindi niya lubos maisip kung iiyak siya o hindi. Habang nag-aalala ay nagsimulang magbalik sa kanyang isipan. Pebrero 1992, isa iyon sa pinakamalakas na araw ang buhay niya. Bukod sa hindi siya nakapag-aral para sa kanilang battery exam, noong araw na iyon ay tanghali pa siya nagising. Kaya naman halos hindi na sumayad ang paa niya sa paglakad or rather sa pagtakbo para lang hindi mahuli sa pagpasok sa eskwela. Pero gaya ng inaasahan, nakarating siya sa assigned room niya nang nagsimula ng examination. May mahigit sa 20 estudyante lang ang nasa loob ng may kalakihang classroom. Hiwa-hiwalay ang mga upuan nito. Nasa tansya niya ay may 1 metro ang layo sa isa't isa. Inilingan niya ang paningin sa paligid.
at kitang-kita niyang iba't ibang ekspresyon ng mukha ng mga estudyante habang kasalukuyan ng sinasagutan ng exam. Napuna agad niya na karamihan sa mga iyon ay kinakabahan. At bakit nga hindi? Kapag hindi mo na ipasa ang battery exam na iyon, hindi ka makakarating ng second year sa kursong nursing. Dahil ang ibig sabihin ay hindi ka qualified. At kapag nangyari yon, considered kick out ka na. Panibagong paghahanap na naman ng eskwelang papasukan. Panibagong pag-a-adjust na naman. At mabuti nga sana kung may school na tumatanggap agad ng mga kick-outs. Sa pagkakaalam niya, tatanggapin ka lang kung magsisimula ka uling mag-first year sa kursong nursing. Pero naku naman, ayaw na niyang umulit. Gusto niyang makatapos sa tamang tanda o edad. At ang isa pa, ayaw na niyang lumipat ng ibang eskwelahan. Dahil kahit sabihin nung wala pa siyang maituturing na kaibigan sa eskwelahan nila, dahil madalas ay kinaiinisan siya ng babae at bilang sex symbol naman ang tingin sa kanya ng mga lalaki. Nang dahil sa taglay na ganda ay ayaw niyang muli na mag-adjust sa ibang environment. Besides, kontento na siya sa eskwelahan nilang pinapasukan. Bukod sa kahit na papano'y nakakapasa siya sa curriculum, ay marami pang gwapo. At siya yata ang babaeng hindi matatahimik kung walang gwapong nakikita lagi. Humingi siya ng malalim. Alam niyang sermon at pagalit na naman ang matatanggap niya. But what the hell, lagi namang ganun eh, sanay na siya. Pumasok siya sa loob ng classroom at gaya ng inaasahan, bigla siya naging sentro ng pansin ng mga estudyante. Tinginan ng mga iyon sa kanya habang marahan siya lumalapit sa desk ng proctor na teacher din nila. At parang sumpa ng mangkukulam, nagkataon pang ang kinaiinisan niyang teacher ang nagbabantay, si Mrs. Caballo. "Ma'am," ang pauna niyang salita, nakikiusap ang malalaki at malamlam na mga mata. "You're late, Miss Dasal." Kilalang kilala siya nito dahil minsan na niya ito naging teacher sa general psychology na muntik na ngang matroma sa mga estudyanteng katulad niya. Dahil sa tuwing tinatawag siya nito para magtanong, laging tungkol sa sex ang involved sa kanyang tanong. Sa katunayan, isa si Freud sa mga hinihingaan niyang tao. There was a time pa nga na inis ito sa kanya nang dahil sa kapilyahan ng kanyang tanong na naging laughing stock ng kanyang mga kaklase. Kaya sinabihan tuloy siyang nitong, "Sa lahat ng taong may apelidong Dasal, ikaw mukhang hindi ka panipaniwala." At lalo lamang nagtawanan sa loob ng kanilang classroom. "Ma'am, pasensya na kayo," ang muli niyang pakiusap. Nagkibit balikat na lamang si Mrs. Caballo. "Sige, pagbibigyan kita. But you have only 30 minutes to finish the exam," ang masungit nitong sabi. Tututol pa sana siya pero yun na lang ang binigyan siya ng isang pagkakataon nito na makakuha ng exam ay parang milagro na. "Thank you, ma'am." At masaya siyang tumalikod. Inilingang muli ang paningin sa paligid. At nakitang isang upuan na lamang ang natitirang blanko. Nasa kanang dulo iyon, tapat ng bintana. Wala nang katabing upuan sa kanilang gilid, kundi pader na lamang. At ang nakaupo naman sa kaliwang gilid ay isang lalaki. Napangiti siya at sa kamarahang naupo sa nalalabing blangkong upuan. Nagsimula siyang sumagot. Alam niyang wala ng oras para kilatisin pa niya ang katabing lalaki. Umaandar na ang metrong binigay sa kanya ni Mrs. Caballo. Mahirap ang exam at nasa kalagitnaan na siya nang biglang ang inis niyang nasabi. Alam niyang mapapalingon sa kanyang lalaking katabi. "Ano ba yan? Buhay to oh." Ang dagdag pa niya na talagang inis na inis. Pagkoy agad na ipinamulsa ang ballpen na hawak. "Any problem, miss?" Ang bulong ng lalaki habang bahagyan nakatingin sa kanya. "Oo eh," ang bulong niyang sagot. "Nawala ng tinta ang ballpen ko." Ngumiti ang lalaki. "Ganun ba? Teka, sandali." Iyon lang at nakita niyang may kinuha sa bulsa ng pantalon nito. Pagkoy may inabot sa kanya. Pasimple lang para hindi mahalata ng Mrs. Caballo. "Oh, ito," ang sabi nito. Agad niyang inabot ang ballpen na hawak nito. "Naku, salamat ah," ang agad niyang sabi, sabay hinga ng malalim. "Sige, ipagpatuloy mo na yung exam."
Pero hindi siya agad nakapagpatuloy dahil matapos iabot nito ang ballpen ay napatingin na lamang siya rito nang biglang, "You still have 20 minutes more to complete your exams." Ang pagbibigay babala ni Mrs. Caballo at nagpanik siya. Papaani ang dami-dami pa niyang hindi nasasagutan at 20 minutes na lang, parang hindi siya makakapaniwala. Bagsak siya, siguradong babagsak na siya. Ngunit muli niyang naramdamang pinagmamasdan ng lalaking katabi. Letter C, ang bulong nito, ngunit madiin at maliwanag niyang narinig. What? Sabay baling siya ng tingin dito. Don't look at me. Look at your paper. Letter C ang sagot sa number 51. At pinagmasdan nga niya ang papel. Sa number 51 siya huminto at wala pang sagot. Hindi na siya nag-isip. Agad sinunod ang sinabi ng katabi. Hanggang nga sa agad siyang makatapos. Dahil ang sagot sa number 51 to 100 ay dinikta ng estrangherong lalaki para ihulog ng langit sa kanya. Masaya at nakangiti niyang ipinasa kay Mrs. Caballo ang kanyang answer sheet. Saglit nitong pinagmasdan ng kanyang papel. Pagkway, nasagutan mong lahat ah. Ang bati nito, ngiti-ngiti pero ngiting aso. Hinulaan ko ma'am. Ang may biro niyang sagot. Umiling-iling lamang ito. Matapos niyang maipasa ang papel ay agad niyang hinanap ang estrangherong estudyanteng parang hulog ng langit na tumulong sa kanya. At nakita niya itong lumalakad palabas ng classroom. Agad niya itong sinundan. Mister, ang tawag niya. Agad naman itong huminto sa paglalakad hanggang sa magkaharap sila. Ako ba ang tinatawag mo? Ang tanong nito. Ikaw nga at hindi ako maaari magkamali. Ngumiti ito, ngiting parang totoy. Lalo siya nagwapuhan dito. Isasauli ko lang sana yung ballpen mo. Ang sabi niya sabay bigay ng ballpen. Ah, oo nga pala. Sabay kinuha nito at inipit sa librong dala. Salamat ah, pati na rin sa answers. Ang nakangiti pa rin niyang wika habang naglalakad sila sa pasilyo. Saka mo ako pasalamatan kapag nakapasa ka na. Parang bigla agad niya itong nagustuhan, ngunit hindi sa pisikal o sexual na dahilan. Somehow, parang nadama niyang katulad niya itong prangka, palabiro at wild-spirited. Nagmamadali ka ba? Ang tanong niya rito. Hindi naman, bakit? Tara, merienda tayo. Ikaw ang taya? Sure. Magmerienda ka mag-isa mo. Nagulat siya sa tinuran nito. Ang buong akala niya ay tinanggihan na siya nito. Gusto ko kanya-kanyang bayad. Okay sa'yo? Ang sabi nitong nakangiti. At natawa na lang siya. Shall we? Sa maliit na kantin ng kanilang school sila nagmerienda. Soft drink lang at tinapay ang kinain nila dahil yun lang naman ang available na tinda sa kantin nila. Kabadong-kabado ka sa exam kanina ah. Ang sabi sa kanya nito. Nakita mo naman di ba? Nalita ko. Importante ba sa'yo ang battery exam na yon? Syempre naman, gusto ko atang makarating ng second year. Iyon naman pala eh, bakit ka nagpalit? Nagkamot siya ng ulo. Nagdisko ako kagabi eh, inumaga ng uwi. Tinanghali ng gising. Natawa ang lalaki. Ibang klase ka rin no? No, I'm just like anybody else. Kaya lang ako, hindi ko hinahayaang makasagabal ang anuman sa bagay na gusto kong gawin. Eh di para mo na rin sinabi sa akin na mas mahalaga sa iyo ang magdisko kaysa makapasa sa battery exam. No, para sa akin, importante ang dalawa. Umiling-iling na lang ang lalaki. Ikaw, gaano ka-importante sa iyo ang battery exam? All I can say is, I must pass it. Ibig mo sabihin, ganun ka rin kadesperadong maging nurse ah. Pero, bakit? At bakit hindi? Look, wag ka sanang ma-offend ah, pero wala sa tipo mo mag-nursing. Anong ibig mong sabihin? Lalaki-lalaki ang tindig at dating mo. Dapat sa'yo yung mga kursong may kinalaman sa engineering o kaya yung mga business administration na yan. Wala naman sa itsura ang kursong gusto mong kunin eh. Good sa bagay, pero anong sabi ng tatay mo sa pag-nursing mo? Wala. Wala? You mean okay lang sa kanya? Hindi. Wala, meaning wala akong tatay. At nun siya biglang natahimik. Okay lang yun, matagal ka nang tanggap.
How about your mother? Siguro naman ay may nanay ka. Of course, lahat naman ng tao may nanay. Oh, anong comment niya sa pagna-nursing mo? I think she liked the idea. Siyempre, babae eh. Kine-question mo ba ang mga kamatsuhan ko? Muli siyang natawa. Hindi naman, curious lang akong malaman. Bakit? Ikaw, ano ba reaction ng parents mo sa pag-nursing mo? How the hell would I know? Isang nasa Cebu at isang nasa Amerika. You mean? Oo, magto 2 years nang hiwalay ang parents ko. I guess we all have our family secrets. But not anymore. Iyon lang at marami pa silang bagay na pinag-usapan. Minsay personal, minsay kalokohan. Pero ang maganda sa usapan nila ay laging hindi seryoso kahit mabigat na usapan ng paksa. Attracted siya sa lalaki na mukhang attracted din naman nito sa kanya. Pero habang nag-uusap sila ay parang walang halong sexual excitement na madalas niyang madama sa lalaking may magandang physical appearance. Para bang naa-assume agad ng kanilang isipan na hindi sila ang tipo ng mga taong magiging lovers o lalagpas pa sa limitasyon ng pagkakaibigan. Marami silang pinagkapareho ng lalaki. Gaya niya, may malaya itong pag-iisip at paghahangad na gawin ang naisin niyang isip. Liberated ito at open pagdating sa paksang sex. At higit sa lahat, palabiro ito. Kung may isang bagay man silang hindi pinagkakapareho, iyon ay ang mental capacity nito. Matalino ang lalaki, bawat salitang lumalabas sa bibig ay may sense. At bagamat maraming personal na bagay itong nai-share sa kanya ng araw na iyon, lalo lamang iyon nagpadagdag sa pagkamisteryo ng pagkatao nito. Kaya't na maghiwalay na nga silang dalawa ng araw na iyon, parang hindi pa man din ay kinakasabikan na niya ang muli nilang pagkita. Dahil sa wakas, nakatagpo na rin siya ng lalaking maituturing na kaibigan na bukod sa nakakaunawa sa kanya ay parang walang sexual na interes ito sa kanya. Do you have a phone number? Ang tanong niya habang lumalakad sila palabas ng kantin. 051672 ang agad nito sagot. Wait, mahina ako sa pagsasaulo ng numbers. Isusulat ko. At agad niyang inilabas ang ballpen sa bulsa. Pagkway. Okay, ano nga ba? Muli nitong inulit ang numero ng telepono. At agad naman niyang isinulat sa palad ang numerong iyon habang gamit ang ballpen. Taka lang siyang pinagmasdan ng lalaki. Bakit? Ang tanong niya. Hindi ba yan yung ballpen na gamit mo kanina? Oo. Pero sabi mo wala ng tinta yan, hindi ba? Bigla siya natigilan at naramdaman na lamang niyang umiinit ang puno ng kanyang mga tenga habang pinamumulahan siya ng pisngi. Booking na siya. Okay, aaminin ko. Strategy ko lang yun para makilala ka. Nauutal na sabi nito. Why? Ang tanong nito. Dahil crush kita, that's why. Ang walang kagatol-gatol niyang sagot. Ganun ba? Don't worry, crush din naman kita, kahit konti. At sila'y nagkatawanan. So, paano? See you na lang? Laura, my name is Laura Dasal. Sabay inabot niya ang kamay dito. And I'm Erich Bustamante. Nag-shake hand sila. Pagkway, friends? Friends. At doon nga nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Biyernes dumating ang sulat, ngunit linggo na ng umaga niya natanggap. Buong weekdays kasi ay nasa eskwelahan siya at sa dormitory na malapit sa eskwelahan siya umuwi. Tuwing Sunday lamang siya umuwi ng kanilang bahay para sa weekly family reunion nila. 8 sila sa pamilya, 6 silang magkakapatid at siya ang bunso. Lalaki ang panganay, pangalawa at pangatlo niyang kapatid, at ang pang-4 at pang-5 ay mga babae na. Bawat isa ay tapos na sa pag-aaral at kasalukuyan nagtatrabaho. Ang mga kapatid niyang lalaki ay may pamilya na, habang ang panganay niyang kapatid na babae ay paalis-alis na lang ng bansa ng dahil sa trabaho. May kakaibang dugong nananalaytay sa pamilya nila dahil sila ang pamilya ng mga doctor, scientist at chemist. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga surgeon. Ang kanyang panganay na kuya ay isa ring doktor.
na sinundan ng isang chemical engineer, isang biochemist, isang aspiring scientist at isang psychiatrist. Siya na lamang ang tanging nag-aaral sa pamilya. At tulad ng nauna, sa kanya, pagdodoktor din ang kanyang kursong kasalukuyang tinatapos. Nasa 2nd taon na siya ng medicine proper at kasalukuyang hirap na hirap. Marahil maituturing niya ang sariling tira-tira na lamang ng kanyang mga kapatid. Dahil sa totoo lang, siya na yata ang pinakabobo sa mga ito. Pinagmasdan niya ang sulat na inabot sa kanya ng sinundang babaeng kapatid. Sa pagkakabasa pa lamang niya ng kanyang pangalan at address sa likod ng envelope ay kinabahan na siya. Pamilyar ang handwriting niyon. Agad niya binuksan ang sulat habang ang kanyang papa at 3 lalaking kapatid ay nag-uusap sa sala. At ang kanyang mama naman at 2 kapatid na babae ay nasa kusina at naghahanda ng pagkain. Tanging siya lamang ang nasa terrace na nag-iisa. Dahil sa simulat sa Paul, pag-iisa na ang kanya naging kasama. Hindi siya close sa mga kapatid o magulang. At wala rin naman siyang kaibigan sa kasalukuyang pinapasukang eskwelahan. Natatandaan niya, ang huli niyang pakikipagkaibigan ay noong nursing student pa siya. At malakas ang kutob niya, ang isa sa mga kaibigan niyang iyon ang nagpadala ng sulat na ngayon hawak niya. Marahan niya yung binuklat at tahimik na binasa. Julio, bago ang lahat, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Siguro mabibigla ka kung bakit sumulat ako sa iyo ngayon. After all these years, saglit lang niyang binasa ang sulat, ngunit agad ding inulit. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi sa nilalaman niyon. Ang nag-iisa niyang itinuturing na matalik na kaibigan, si Erich, patay na. Kilala niya si Erich. Kung may isang tao mang nagturo sa kanya ng kalokohan, iyon ay walang iba kundi ito. Siraulo ito at palabiro. At ang huling balita niya rito ay nag-abroad sa Amerika matapos makapasa sa CGFNS. Hindi kaya isang biro lang ang liham na ito ang naisaloob niya. Ngunit sulat na sulat ni Erich ang penmanship sa liham at ang bawat salitang ginamit, ukmang-ukma sa pagkatao ni Erich na nakilala niya. Agad niyan tiniklop ang sulat, ipinamulsa. Pagkway lumakad siya patungo sa kanyang silid. Naghahalongkat siya ng mga lumang gamit, ngunit hindi rin natagpuan ang hinahanap. Kaya't ipinikit na lamang niya ang mga mata at saka ay nalala ang telepono number na ibinigay sa kanya noon ni Erich. Nagsimula siya mag-dial sa extension phone na nasa loob ng kanyang silid. Saglit siya naghintay habang naririnig ang pagriring ng telepono sa kabilang linya. 1, 2 beses at saka lamang niya narinig na may sumagot. Hello? Pwede ho ba makausap si Erich? Hindi niya na ituloy dahil agad siyang inunahan ng babae sa kabilang linya. Julio, ikaw na ba yan? Ang sabi nito. Ako nga ho. Ang sagot naman niya nang maramdamang tila nanay na nga ni Erich ang kausap niya. Noong isang araw ko pa hinihintay ang tawag mo. May lungkot sa boses ng ina ni Erich at bigla siyang kinabahan. Pagkway binitawan niya ang nakapangyabot na katotohanan. Totoo ho ba ang nilalaman ng sulat na natanggap ko mula kay Erich? Saglit na katahimikan ang sa kanilang namagitan at unti-unti niyang naririnig ang katotohanan. Nang ibaba niya ang telepono, wala na sa kasalukuyan ng kanyang isipan. Hinipan ng hangin pabalik sa nakaraan. Kung papaanong nakilala niya ang isang walang kaparis na kaibigan sa katauhan ni Erich. Hunyo 1981. Masasabi niyang it's not a matter of choice nang magkakilala sila at maging kaibigan ni Erich. Dahil ang totoo noon, there was no other choice. Sa mahigit 35 estudyante sa loob ng kanilang classroom na magkakaklase, 3 lalaki lang ang naligaw. Siya, si Erich at isang binabae. It's only natural na maupo siya sa tabi ni Erich dahil alam niyang ito ang magiging kakampi niya sa loob ng classroom na iyon na invaded ang female species. I can't believe this. Ang pabulong niyang usal dito habang pinagmamasdan nilang dalawa ang mga babaeng naghaharutan sa kabilang row ng kanilang inuupuan. Better believe it. Ang nakangisi namang sabi ni tila hindi man lamang nababother sa kasalukuyan nilang sitwasyon.
Totoo nga pala ang sabi ng papa. 5:1 na raw ang ratio ngayon ng babae sa lalaki. This is the living example of it. Biglang napatingin sa kanya si Erich at kumunot ang noo. Normal ka ba? Ang tanong nito. I am perfectly normal. Then better shut up and enjoy the view. Ang usal nito, sabay muling baling ng tingin sa mga kababaihang naghaharutan, habang ang iba naman sa mga ito'y nasisilipan na. Noon pa lang, alam na niya ang pinagkaiba nila ni Erich. Enjoy? How could you say that? Nakita mo nang dadalawa tayong lalaki rito. Tatlo pala kung isasama mo sa bilang ang isang yun. Sabay baling ng paningin sa binabae nilang kaklase na kasalukuyan nagkukwento sa mga kaibigang babae. At ano naman ang worst na mangyayari kung dadalawa lang tayong lalaki sa loob ng classroom na to? Saglit siyang natigilan. Pagkway, hindi ba tayo parang maa-isolate dito? I mean, this is a girl's world. Hindi kaya masapawan ng mga karapatan natin bilang lalaki niyan? Pinagtawanan lang siya ni Erich. Ano bang pinagsasasabi mo? Sabay muli siyang pinagmasdan nito. Ang makapal na salamin niyang suot sa mata, ang buhok niyang sinuklay na hati sa gitna, ang polo niyang suot na long sleeve at close neck, at ang makapal na libro niyang hawak. Teka, saan ba ang planeta ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang nagtatakang tanong nito. There are 9 planets in the universe. I came from the 3rd planet away from the sun. Ang nakatawa niyang sagot. Of course, nagpapatawa siya. Pero hindi tumawa si Erich. Sa halip ay inakbayan siya. Is that your way of a joke? I'll tell you what the true joke is. How about meeting one of those girls, ha? Sabay itinuro ng mga mata nito ang mga babaeng kanina pang naghaharutan. Which one of them? Ang nanginginaman niyang sabi. May phobia siya sa babae nung mga araw na iyon. Kahit sino. Wala ka namang maitutulak kabigin, di ba? Magaganda, sexy, hinog na hinog. Diring-diri siya sa pinagsasabi noon ni Erich, pero sumakay na lang siya. Yeah, you're right. So, paano? Would you do it? Ha? At bago pa siya muling nakapagsalita ay, girls, ang tawag ni Erich sa mga babae. Nagkatawa na naman ng mga iyon, halata nagkakagusto agad kay Erich. I would like you to meet someone. Ang malakas pang sabi nito, bigla siyang nanliit. Parang ibig niyang lamunin ng lupa at ng upuang kinauupuan ng mga sandaling iyon. Really? Ang sabi ng isang makiring babae. Ano bang pangalan mo, Chong? Ang tanong sa kanya ni Erich. June. Ang maikli naman niyang sagot. Girls, this is June, the future heartbreaker. Nagkaroon ng kantsawan sa loob ng classroom at lalo naman niyang nanliit at nahiya habang isa-isang lumalapit sa kanya ang makikiring babae at nakipagkamay sa kanya. Hi June, I'm Diana. Hello, I'm Joanne. At marami pa siyang babaeng nakamayan na sa tanang buhay niya ay noon lang naranasan. Nang dumating ang una nilang teacher sa araw na iyon, agad nagsipabalikan sa kinauupuan ng kanyang mga kaklaseng babae at noon lang siya na-relieved. Nang matapos ang kanilang klase, panay na ang bati sa kanya ng mga kaklase niyang babae. Sa isang iglap, nang dahil sa isang estrangherong lalaki ay naging instant popular siya at somehow unti-unti niya nagugustuhan pakiramdam. Agad niyang sinabayan ng paglalakad si Erich habang papalabas ng classroom. Ayos ba, Pards? Ang nakatawa nitong bati sa kanya. Tumango siya, pagkway. San ba lakad mo ngayon? Ang tanong niya rito. May magagandang palabas ngayon sa sine starring Stella Estrada. Muli siya nakadama ng pamumula sa pisngi. Bold yun, diba? At muli lang siyang tinawanan nito. Bakit? Hindi ka ba nakakapanood ng ganon? Napayuko siya sa kahihiyan. Ang ibig mo sabihin, 17 ka na wala ka pang nagagawang maganda sa buhay mo? Marami na. I graduated salutatorian when I was in high school. I got a grade as high as 98 at nung isang linggo, katatapos ko lang basahin ang isang buong libro ng tungkol sa anatomy of the human body system.
You're kidding. No, I'm not. Then you're unbelievable. I guess so. Well, anyway, I'm not talking about that kind of life dahil mas may magandang pakaramdam at pamamaraan kung paano natin pag-aaralan ang human anatomy. Pilyong ngiting sumilay sa mukha nito. Papaano? Ang curious naman niyang tanong. That's my boy, curious and willing to learn. Napalunok na lang siya. Sumama ka sa akin and you will have one hell of an experience. Ituturo ko sa iyo ang aking nalalaman sa babae at sigurado kong after a day or two of our session, mababagong bigla ang buhay mo. Iyon lang at napangiti na rin siya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakadama siya ng acceptance sa taong ito. Isang bagay na ang tagal-tagal na niyang hinahanap. So, papaano? Are we friends now? Ang tanong niya. Sasama ka ba sa akin? Sure. Then, you've got yourself a friend. I'm Erich Bustamante. I know. Papaano mong nalaman? Pinag-uusapan ka ng mga girls kanina. See what I mean? At simula nga nun, nagkaroon na siya ng paghahangad na maging kagaya ni Erich. Popular sa mga babae, karinyoso, malayang gawin ang nais, masayahin, masigla at palabiro. Pero hindi na siya nagkaroon ng ganong pagkakataon. At ngayon nga, wala na ito. Wala na ang kaibigang minsan niyang hinahangaan at hinangad na pamarisan. Wala na si Erich. Isa na lamang itong alaala. At ngayon, tuloy niyang naitanong sa sarili, naging mabuti nga ba siyang kaibigan dito? Iniwan niyang nakabitin ang katanungan, habang ang nakasulat ay muling tinitigan. Ano kayang pamanang iniwan sa akin ng gagang yon? Ang naisaloob niya. Maaga nagising si Lara ng araw na iyon. Lunes iyon at kadalasan lumalabas siya ng bahay para makipag-date sa araw na iyon. Ngunit hindi sa pagkakataong iyon dahil lalabas siya ng bahay para sa isang importanteng bagay, para sa isang kaibigan. Agad siyang naligo, nagbihis na simpleng t-shirt na puti at pantalong may tatak na Levi's 501. Pagkuway ilang saglit pa ay nasa loob na siya ng isang taxi, patungo sa bahay ni na Erich. Matagal na noong huling makapunta siya sa bahay ni na Erich. Nursing student pa sila noon at minsan niyang inaya nitong mag-inuman sa kanila. Ngunit ganun pa man, tanda pa niya mga daraanan patungo rito at hindi nga siya naligaw. Natuntun din agad ang nasabing bahay. Pagkatok niya ng pinto ay pinagbuksan agad siya ng nanay ni Erich na si Aling Teresa. Lara, magandang umaga ho, ang magalang niyang bate. Iyon lang at agad siyang pinapasok sa loob. Sa sala sila nagtungo. Pinaupo siya ni Aling Teresa sa sofa pagkuway agad ding umalis. At sa pagbalik ay may dala ng isang basong orange juice sa tinapay. Naku, nag-abala pa ho kayo. Kakakain ko lang. Nakangiti niyang paliwanag. Di kumain ka uli. Nakangiti naman sagot ni Aling Teresa pagko'y naupo ito sa sofa na nasa tapat niya. Saglit silang binalot ng katahimikan. Nagpasya siyang uminom muna ng orange juice bago magsalita. Kamusta na ho kayo? Ang marahan niyang tanong. Tumangulang ang matandang babae. Pagkway, mabuti na ngayon. Isang linggo na rin mahigit ang nakalilipas matapos mailibing si Erich. Nakita niyang gumuhit sa mga mata nito ang kalungkutan at parang bigla niyang naramdaman ang paghihinayang nito sa nawalang anak. Hindi niya lubos na kilala si Aling Teresa. Hindi naman kasi ito madalas mabanggit ni Erich sa kanya noon. Basta't ang alam niya ay anak si Erich sa pagkadalaga ng ina. At ang gayon ay ang siyang nagsilbing pader para hindi maging malapit sa isa't isa ang dalawa. Bakit ho sakalang namin natanggap ang sulat kung kailan tapos na at nailibing na si Erich? Hindi man lang namin siya nakita. Muli niyang tanong. Kagustuhan ni Erich yun. Bili niya sa sulat sa akin na ihulog ang sulat para sa inyo matapos ang kanyang libing. Pero bakit? Marahil ayaw ni Erich na makita niyo siya na sinapit niya ang kalagayan na yon. Muli niyang nadama ang kalungkutan at panghihinayang sa boses ni Aling Teresa. Dahil kahit sa akin, Laura, hindi niya nagawang ipagtapat ang lahat. Nang umuwi siya galing sa Amerika, agad din siyang namaalam sa akin.
Ang sabi nagsasarili na raw siya. Nagtanong ako kung mag-aasawa na siya, pero malungkot lamang siyang umiling. Hindi ko alam na noong mga sandali pa lang iyon ay may taning na ang buhay niya at mas pinili niya ang lumayo sa akin at magsarili upang hindi ko masaksihan ang unti-unti niyang pagpanaw. May luha na sa mga mata ni Aling Teresa. Agad niyang ginagap ang palad ng matanda. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa niya to sa akin. Ang patuloy nitong wika habang umiiyak. Ngunit siya, nauunawaan niyan lahat dahil kilala niya si Erich. Ayaw nito makikitang nalulungkot o nag-aalala mga taong nagmamahal sa kanya. Sa simulat sa pool kasi, ewan ko kung bakit hindi ko na nakilala ang anak ko. Para ba nagsasama kami sa iisang bahay pero nanatili kami na isang astranghero. Minsan, nadarama niya iyon kay Erich. Mahal na mahal ko siya, Laura. Ang dagdag pa nito, alam ko, Aling Teresa, at naniniwala ako sa'yo. At maniwala rin kayo sa akin, mahal na mahal din kayo ni Erich. Iyon lang at muli siyang binalot ng katahimikan. Nagpahid ng luha sa pisngi at mga mata si Aling Teresa. Pagko'y muli siya nagtanong, Aling Teresa, ano po ba ang kinamatay ni Erich? Nakausap ko ang doktor na tumingin kay Erich noong burol niya. Intracranial tumor daw. 2 buwan din yatang nagpa-confine si Erich nang maalala niya na ang nadaramang sakit sa ulo. Pero nung malubhan ay nagpumilit din lumabas ng ospital sa dahilang hindi nila maunawaan. Marahil naisip kong iyon yung panahon na inaayos lahat na Erich ang mga iiwan at aasikasuhin para sa kanyang pagkamatay. Alam bang wala na akong halos inintindi? Dahil bago pa man din mamatay si Erich ay naayos na pala niyang lahat ang tungkol sa kanyang pagpapalibing. Marahan silang nagkatawanan doon ni Aling Teresa pagkat naalala nila ang isang katangiang iyon ni Erich. Laging mapaghanda at ayaw na may iiwang bagay na hindi ayos at tapos. Napakatapang ni Erich. Siguro kung ako yun, hindi ko magagawa ang ginawa niya. Pag-amin ni Laura. Kahit ako, Laura, nagtataka kung saan naman ng anak kong iba yung lakas na iyon. Gayong kilala ko ang tatay niya. Isang duwag na lalaki na hindi marunong manindigan sa responsibilidad. Muli sila natahimik. Pagkway sakalang niya naalala tungkol sa pamana. Heto ang sulat na ipinadala niyo sa akin na ginawa ni Erich bago siya namatay. Ipinakita niya ang sulat kay Aling Teresa. Ang sabi dyan, nag-iwan daw sa akin ng isang bagay si Erich na mahalagang matanggap ko. Ano ba yun? Ngumiti si Aling Teresa. Oo, ibinili niya lahat din yan sa akin ng tungkol dito sa sulat na iniwan niya sa akin. Ano raw bang ipinamana niya sa akin? Ang curious niyang tanong. Mamaya ako na ibibigay sa'yo. Hintayin muna natin si June. Bigla siya natigilan sa pagkarinig ng pangalan. Ang ibig niyong sabihin? 2 kayo ni June na iniwanan ni Erich ng pamanang ito dahil naniniwala siyang 2 kayo sa mga importanteng bahagi ng kanyang buhay. Napabuntong hininga siya. Parang ayaw maniwalang muli niyang makikita ang lalaking yon. Maliliit lang daw siya, pero nangako sa akin ngayon din darating. Mahalaga kasing sabay kong ibigay sa inyong pamana ni Erich dahil may kalakip iyong instruction para raw sa inyong 2. At sa isang iglap, parang ibig niyang mainis kay Erich. Mamamatay na lang ito'y gumawa pa ng gimmick. Ano na naman kaya ang kalokohan yon? Maya-maya ay narinig na lamang nila ang kotseng tila pumarada sa labas. Si June na siguro yon. Galing pa ng eskwelahan yon. Ang sabi ni Aling Teresa. Iyon lang at tumayo ito agad at tinungo ang pinuntuan ng bahay. Pagko ay marahang binuksan. Tuloy ka, sabi ni Aling Teresa. Pasensya na Aling Teresa, nalita ko. Ang boses nito hindi pa rin nagbabago. Tandang-tanda pa rin niya. Tara na sa loob at may naghihintay rin sa'yo doon. At bigla siyang kinabahan. Papalapit na sa kanya sina Aling Teresa at si June. Anong gagawin niya pag binati ni June? Anong reaksyon ay papakita niya? Shit ka talaga, Erich. Bakit hindi mo malang sinabi sa sulat na 2 pala kami na magmamana? Ang galit niyang naisa loob. At nang itaas niya ang ulo'y nasa harapan na ang gwapong lalaki. Wala nang dating makapal na salamin sa mata. Sa halip ay contact lens na kulay brown.
Ang ayos ng buhok ay iba na rin. Sa katunayan ay medyo litaw na ang natural na kulot nito. At ang katawan nito, hindi na payat-payat na kagaya ng una niyang pagkakakita rito nang ipakilala sa kanya ni Erich. Marami na nga pala nagbago sa mundo. Pero siya, bakit ganun? Somehow ay parang mayroon pa rin hindi nagbabago sa loob ng kanyang dibdib. "Hello, Laura," nakangiting wika ni Jun sa kanyang harapan. Tulad rin noong una sila magkita at magkakilala. Abril 1982. Nagkakagulo ang mga estudyante noon sa kanilang eskwelahan. Ang dahilan, araw iyon kung saan ang resulta ng battery exam ay inilabas na. Maraming estudyante nagsisiksikan habang nasa tapat ng isang pader kung saan ay may nakapaskil na mga papel. Sa papel na iyon, nakasulat ang pangalan ng nakapasa. Kabadong-kabado si Laura nung araw na iyon, ngunit sinikap niyang makipaggitgitan. At nang marating nga niya ang pinakaharap ng pader ay agad hinanap ang pangalan sa listahan. Nang umalis siya sa kumpul ng mga tao, hindi maipaliwanag na kasiyahan ng gumuhit sa kanyang mukha. Nakapasa siya at batid niya kung sino ang eksaktong tao na dapat pasalamatan. Agad niyang inilinga ang paningin. Hinanap niya ang pamilyar na mukha ni Erich. Pagko'y bigla niyang namata nito at nakikipag-usap sa isang magandang babae. Habang may kasamang lalaki na sa unang tingin niya ay mukhang nerd. Nilapitan niya si Erich at nang mapansin siya nito ay agad nang initian. Pagko'y masayang kinamayan. "Congratulations," ang masaya nitong wika. Tumango siya. "And congratulations too," ang sagot niya. Pagkat nakapasa rin si Erich. "Siya nga pala, I would like to meet my friend, June. June, this is Laura." Agad pinamulahan ng pisngi si June habang nakikipagkamay sa kanya. Agad naman siyang natuwa rito. Hindi niya akalain ang isang lalaking gaya ni Erich ay may kaibigang lalaki na mahiyain at mukhang nerd. "Hello, Laura," ang sabi nito habang nakangiti sa kanya. Cute itong ngumiti. Actually, gwapo ito kung wala lang salamin at kung naging katulad lang ito ni Erich na may kakaibang karisma. Nakapasa rin si June at tanungin mo kung nasaan place siya. Ang pagmamalaki ni Erich. "Hindi, wag na. Ito talaga oh." Ang nahihiya pa rin sabi ni June. "Talaga, nagtap tong kaibigan mo?" Ang parang gulat naman niyang sabi. "Nang number 2 lang naman sa nakakuha ng pinakamataas." Bigla ang kanyang paghanga. "Hanep, congrats ha." At muli niyang kinamayan ito. Sa pagkakataong iyon, hiyang-hiya pa rin itong nakayuko ang ulo. Napakamahiyain pala nitong si June. "Erich," ang masaya niyang sabi kay Erich. Ganyan talaga yan, pero nasa loob ang kulo niyan. At saka sila nagkatawanan. Simula noon, hindi na niya inalis ang paningin kay June. Habang tumatagal kasi, nagiging gwapo ito sa kanyang paningin. O marahil dahil nun lamang siya nakatagpo ng lalaking simple lang at hindi agresibo. Nang tumagal nga, naging kaibigan na rin niya si June. At tama nga sabi ni Erich, sa simula lang ito mahiyain. Pero nang makalaunan ay siya nang laging nagkakwento kapag magkakasama sila. Bagamat magkaiba sila ng katangian at ang mga gusto nito, lagi siyang naaaliw sa mga kwento nito. Dahil natuto siya. Binansagan nga niyang Einstein si June dahil marami itong alam sa different sciences at mga trivia questions na noon lang niya naririnig. Kaya't na mag-enroll nga sila para sa ikalawang taon sa kursong nursing ay nagsabay-sabay na rin sila. At dahil doon, naging magkaklase sila. Silang tatlo naging magkakabarkada sa kanilang campus. Lagi magkakasama at madalas ay magkakagrupo sa mga projects at duties. Ang isang ipinagtataka lang niya kay June ay parang hindi ito attracted sa kanya. Madalas nga binibiro niya ito. "June, date man tayo sa Sabado oh." "Naku Laura, hindi yata ako pwede. Mag-aaral pa ako sa library eh." Minsan nga, parang naiinis siya rito. "Erich, turuan mo namang dumingay ang kaibigan mo. Totorpe-torpe eh." "Ang ibig mong sabihin? Ni first kiss nga wala yan eh." "Talaga?" Minsan, bunga ng kanyang kapilyahan, sabay-sabay sila naglalakad sa parang park na nagbabahagi ng campus.
Naka-uniforme na sila noon at bagay na bagay kay June ang white uniform. Para talaga itong respetado at matalinong estudyante. Out of the blue, naalala na lamang niya ang sinabi ni Erich. Virgin pa raw si June, ni first kiss wala pa, at biglang ang gumana ang kanyang kakirihan. Bigla na lamang siyang umakbay kay June at hinalikan nito sa pisngi. Pulang-pulang mukha nito, saglit na natigilan at hindi nakapagsalita. Habang tawa ng tawa, sa nakita si Erich. Matapos ang ginawa niyang iyon, biglang naging mailap sa kanya si June, at nang kausapin niya ito, "Bakit mo ba ako iniiwasan? We're friends, aren't we?" Ang tanong niya. "I still am, Laura. I'm still your friend, kaya ako nga ginagawa ito eh." "Alin? Itong pag-iwas na to? I don't like it, June." "I don't like it either." "Teka, bakit ka ba nagkakaganyan? Is it about the kiss?" "Yes." "Oh, ano nga yun kung nahalikan kita?" "Marami ang nakakita at hindi ko gusto ang naririnig ko sa kanila." "Bakit? Anong sinasabi nila tungkol sa'yo?" "It's not me, Laura. It's you. Hindi mo ba naririnig ang mga tawanan sa'yo ng mga lalaki kapag lumalakad ka? They think you're flirt na lahat ng pinapatos mo. Pati na raw ang isang nerd na katulad ko. Isipin nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam." "Okay, just don't do it again, Laura." "Don't do what?" "You, kissing me in front of the public." Galit niya itong pinagmasdan. "Wala kang karapatang sabihan ako ng mga dapat kong gawin. You get me? Halikan ko kung sinong gusto kong halikan, okay? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. And I don't care. Naiintindihan mo? I don't care dahil hindi ako isang hypocrite na katulad mo." Iyon lang at sabay talikod siya at naglakad palayo. Iyon ang una nilang naging samaan ng loob ni June at simula nga noon, hindi na sila gaanong naging malapit sa isa't isa. Somehow, lalong lumawig ang pader na namagitan sa kanila at ang tangi na lamang tulay na nagdurugtong sa kanila ay ang kaibigan si Erich. Isang tulay na hanggang sa huling hibla ng buhay nito ay ginampanan pa rin pagkat heto sila ngayon ni June muling magkaharap at hindi niya lubos maisip kung ito'y sadyang sinasadya ni Erich. Hindi na sila ganong nag-uusap ni June matapos magkamustahan. Umalis sandali sa sala si Aling Teresa at habang wala ito'y nanatili silang tahimik ni June. Nang magbalik si Aling Teresa ay dala na ang pamana ni Erich sa kanila. Isang kahong kasing laki ng sapatos na gawa sa kahoy at nakasusi iyon. "Ano yan, Aling Teresa?" ang tanong ni June. "Lalagyan siguro ng mga importanteng gamit ni Erich. Hindi ko sigurado ang nilalaman." Ang sagot naman ni Aling Teresa habang ipinapatong ang lagayan sa lumisita. "Ito ho ba ang..." Si Laura. "Iyan nga, Laura." Marahang binuhat ni Laura ang kahon. Magaan iyon, parang walang laman. "Heto ang susi sa kahon niyan." Ang paliwanag ni Aling Teresa habang inabot kay June ang susi. "Ang bilin sa akin ni Erich sa pamamagitan ng sulat, kailangan daw buksan ninyo yan ng sabay at basahin ang nilalaman ng kahon na iyan ng sabay at magkasama." Nagkatinginan sila ni June, ngunit agad din siyang hindi nakatagal. "Ito lang daw po ba, Aling Teresa?" ang tanong niya. "Oo, yan lang. Pero kabiling-bili na ni Erich na sundin niyo ang kagustuhan niya. Buksan niyo ng sabay ang kahon at basahin ang nilalaman na magkasama kayo. Hindi ko alam ang eksaktong ibig niyang sabihin, pero mauunawaan niyo na raw yun." Muli sila nagkatinginan ni June, ngunit sa pagkakataong ito naman ang umiwas. Pagkway inaya na silang kumain ni Aling Teresa at sabay-sabay nga silang nagtanghalian. At nang matapos makapagpahingay na maalam na sila sa nanay ni Erich. At saka sila nagtungo ni June sa sementeryo kung saan inilibing ang kanilang kaibigan habang daladala ang kahon na ipinamana nito. Nasa tapat sila ng puntod ni Erich, kapwa tahimik din na tila nag-iisip. Pagkway binasag niya ang katahimikan. "Pwede siguro natin buksan dito yan," wika niya sabay turo sa kahon. "Ano kayang nilalaman nito?" ang taka namang tanong ni June. "Buksan na nga natin nang malaman natin, oh." Sabay inagaw niya ang kahon dito. Naupo siya sa damuhang malapit sa nicho ni Erich at pagkatapos ay hiningi kay June ng susi. Lumapit sa kanya si June at naupo sa kanyang tabi. Damang-dama niya ang biglang paglakas
Nantibok ng puso niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Hinawakan ni June ang kanyang ng kamay, pagkway inabot sa kanyang susi. Ilang saglit pa'y naalis na niya sa pagkakakandado ang susi. Pagkway muli sila nagkatingin na ni June at sabay na binuksan ang kahon. Kapwa sila saglit na natigilan nang makita ang nilalaman niyon, pagkat pira-pirasong papel lamang ang laman ng kahon. Ano to? Antakang tanong ni Laura. Umiling-iling lang si June, pagkway kumuha ng isang papel at marahan niyong binasa. Ngunit maagap si Laura, agad na inagaw ang papel. Bakit mo babasahin yan? Ang sabi niya. Titingin ko lang kung ano. Ang paliwanag naman ni June. Narinig mo ang bili ni Erich na sinabi ng nanay niya. Kung babasahin natin ang mga ito, kailangan isabay tayo. Hindi yata ako papayag na maagrabyado. O sige na, pero alam mo ba kung ano ang mga papel na yan? Tumingin siya sa puntod ng kaibigan. Ano nga ba to, Erich? Ano namang kalokohan to, ha? Hindi kalokohan yan, Laura. Kaluluwa at buong pagkatao ng kaibigan natin na nakasulat sa bawat pirasong papel na iyan. Huwag mo nga akong bigyan ng ganyan dialogue. Ano feeling mo? Writer ka? Hindi, pero itong kaibigan natin sa simulat sa pool ay nagkaroon ng espesyal na talino sa pagsusulat. Ang ibig mong sabihin gusto maging writer na Erich? Ganun na nga. Naalala ko, madalas ko siyang makitang nasa isang tabi. May hawak na lapis at papel habang nagsusulat. Nang lapitan ko siya, tanungin kung anong isinusulat niya, hindi niya ako sinagot. At nang hilingin kong basahin ko anong sinusulat niya, hindi rin niya ako pinahintulutan. Natahimik si Laura. Heto na ang pagkakataon nating basahin ang mga gawa niya, kaya ito ay pinamana niya sa atin. Pero ano ba ang mga kwentong yan na dapat kong ika-interes? Tumawa na lang si Julio. Marami to, Laura, at malakas ang kutob kong marami sa mga itong totoong buhay o totoong nangyari sa ating magkakaibigan. Parang diary? Ganun na nga, pero sinulat ni Erich ang parang sumusulat lang siya ng short stories. Muli siya natigilan, pinagmasdan ng mga papel sa loob ng kahon. Parang isang mga papel na iyon, nakita niyang nakasulat ang kanyang pangalan. At bigla nga siyang sumagi sa kanyang alaala. Minsan, nahuli niyang pinagmasdan siya ni Erich habang sumusulat ito. Akala niya, dinodrawing nito ang kanyang mukha, pero mga letra na kasulat sa papel sa halip na drawing. Ano nga kayang tingin nito sa kanya? At biglang-biglang naramdaman na lamang niya na nagkaka-interes na siyang basahin ang nilalaman ng baul na iyon. Hindi ko akalaing may ganitong uri ng bahagi sa pagkatao ni Erich. Ang akala ko puro good time lang ang alam niya. Muling wika ni Laura. Observer sa Erich sa simulat sa pool. Ewan ko, pero parang nasisihan ba siya sa tuwing nag-oobserba at isinusulat sa papel ang nakikita at nararamdaman niya. At sila ay muling nagtatahimik. Pinagmasdang sabay ang puntod ng kaibigan. Ibang klase ka talaga, Erich. Ang nakatawa na lamang na bulong ni June. Ano ngayon ang gagawin natin? Ang tanong ni Laura. Ibinigay sa atin ni Erich ang isang bagay na alam kong importante sa kanya. Isang bagay lang alam kong dahilan kung bakit. Upang basahin natin ito at makilala natin siya ng lubos. Dahil hindi tayo nagkaroon ng masyadong mahabang pagsasama para makilala natin siya. Tumango siya sa paliwanag ni June. Pagkway, papaano ngayon ito natin babasahin ng sabay? Matatapos ba natin ito ngayong gabi? Kung sa matatapos lang, bakit hindi? Mukhang konti lang naman ito. Pero ang tanong, ganun ba ang gusto mangyari na Erich sa mga sinulat niya na pinaghirapan sa ilang taon? Ang basahin lang ng isang gabi ng mga taong inakala niyang bibigyang halaga ang pinaghirapan niya? Muli siya natahimik, pagkoy muli niyang ibinaling ang paningin sa kahon. Baka naman may nakaipit na instruction dito kung paano natin ito babasahin. Alam mo naman yan si Erich, punong-puno ng gimmick. At kinilatis nga uli ni Laura ang kahon. At para nagdilang anghel nga siya, may natagpuan siyang sobrang nakaipit sa takip ng kahon. Heto naman pala ang sabi niya. Sabay inabot kay June iyon. Agad naman kinuha nito iyon at marahang binuksan. Pagkway, would you like to read it first? Ang wika nito sa kanya habang hawak na ang isang liham na nakapaloob sa sobre. Okay, you do the reading, I will listen. Ang agad naman niya sagot sabay tango. At nagsimula nga magbasa si June. To my friends,
Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kung ano man ang nilalaman ng kahon na ito. I guess by now ay alam nyo na. But I would like you to spare some time to read it. Alam kong busy kayo sa inyong mga buhay, but alam ko rin namang you can do anything to a dead friend. Am I right? Well, anyway, here is the suggestion. Do you still remember yung rest out sa Tagaytay na inupahan natin nung mag-conduct tayo ng group study para sa board exam natin noon? Gusto kong bumalik kayo roon at rentahan uli yung place. Kahit mga 3 days lang kayo doon. This weekend, gusto kong dun nyo basahin ang nilalaman ng journal ko para lalo nyong maramdaman ang presence ko. I hope okay lang sa inyo. After all, ito na naman ang huli eh. Erich. Muli silang binalot ng katahimikan. Inagaw ni Laura ang sulat sa tila natutula lang si June. Pagkoy muli niya yung binasa. Ikaw? Ako? Sa Tagaytay? Ang sarkastikong tanong ni Laura. Iyon ang sabi sa sulat. Ang napalunok naman sagot ni June. Shit. Grabe ka talaga, Erich. Patay ka na, nagbibigay ka pa ng problema. Hey, don't you say that. Pagbabawal sa kanya ni June. Bakit? Are you afraid na litawan ng bruho mong kaibigan? He's your friend too. At bigla siya natigilan. Nalungkot. Yeah, in fact, the only one I had. Ang halos pabulong niyang wika. Pero simula nang ganyan na siya, ang hirap intindihin. Hindi mo maunawaan ang nararamdaman. Para bang ang lahat lang na nakikita natin sa kanya ay puro superficial lang. Kaya nga sa atin niya iniwan ang kanyang journal para magkaroon tayo ng chance na makilala siya. But he's so demanding. Bakit kailangan pa mag-spare tayo ng time sa lecheng journal na to? And mind you, this weekend pa raw kung maaari. At sa Tagaytay pa ha? Pwede naman hindi this weekend eh. Pwedeng kahit sa next weekend pa. Or whatever. Kung kailan tayo free. Does that means na pumapayag ka na sa suggestion ni Erich? I am very much interested sa mga sinulat niya. Besides, gaya nga na nasabi niya, you cannot just refuse to a dead man, I guess. But this is silly. Teka nga, ano bang pumipigil sa'yo para sundin ang huling kahilingan ng kaibigan natin? Marami akong lakad. Busy ang schedule ko. Bakit? Sino bang hindi? Actually, may lakad nga ako this weekend. Really? At saan ka naman pupunta? Sa library? Sabay tawa ni Laura sa pag-alala ng isang nakaraan. No, may date kami ng girlfriend ko, but I guess I have to cancel it. Kung sakasakaling free ka this weekend, para tayo. You mean may girlfriend ka na? Sinikap niyang huwag ipahalata ang panibughong nadarama niya na di niya maunawaan kung saan nagmula. Hey, I'm 28 years old. Ano naman ang akala mo sa akin? Torpe, lampa, nerbyoso sa babae at nerd. Iyon ang tingin ko sa'yo. Mabuti't pinatulan ka ng babaeng yon. Many has changed, Laura. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.